Praise the Lord. Magandang umaga po sa bawat isa. Kakatuwang makita kayo. Isang pribileyo, isang karangalan at isang kagalakan na makapiling kayong muli. Ang Diyos natin ay nagmamahal sa bawat isa sa atin. We are here, praise the Lord, may nag-invite, but we are here because God is calling you. Ang bawat isa sa atin ngayon na tumanggap sa Kanya, we are one family. Dapat one happy family tayo. Amen ba? Pag sabing family, walang iwanan, talagang magmamahalan tayo. This is our training ground. Tayo ay magmamahalan, tayo ay magtutulungan, tayo ay magpapalago sa bawat isa. Without each one, hindi tayo magiging sapat. Hindi tayo magiging ganap. Tayong lahat dito, we exalt only one name. The name of Jesus Christ. Amen? But together, sabi nga, corporately, the Holy Spirit is in our midst. Hindi mo ba alam, kapatid, na ang banal na Espiritu, nung tinanggap mo si Jesucristo, ay nananahan sa'yo. Amen? Siya yung nagbabago sa bawat isa sa atin. But when we come together, katulad nito, ang banal na Espiritu ay narito na. Kumikilos. Kailangan, ang panalangin ko ay maranasan natin siya. Talagang ma-experience natin ang pagmamahal at ang kapangyarihan ng Diyos para sa atin. Amen? God is concerned with each one of us. Pero, He is concerned with our families. Okay? Pwede ba natin ilagay na yung sa screen? Sabi sa Joshua 24, sabi, "Now therefore fear the Lord, serve Him in sincerity and in truth. But as for me and my house, we will serve the Lord." So nakita ba natin doon? Ang i-highlight natin dyan is yung fear the Lord. May takot sa Diyos. Di ba? Kailangan ng bawat isa sa atin maintindihan natin ito. But pag nalaman natin ito, pwede natin sabihin na ako at ang aking sambahayan ay maglilingkod sa iyo. Amen? Nais mo ba na ang buong sambahayan mo ay narito? Hindi lang narito kung hindi naglilingkod. Amen? So lahat yan dapat maintindihan natin. Yung fear of the Lord, sabi sa Lucas 23, 40-42, ngunit pinagsabihan naman ito ng kanyang kasama, wala ka na bang takot sa Diyos? Ikaw ay pinaparusahang ding tulad niya. Tama lamang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama. At sinabi pa nito, Jesus, alalahanin mo ako kapag nag-ahari ka na. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. So ito yung story ng criminal on the cross, one on his left, one on his right. Yung isa, kinutya pa si Jesus. Yung mga religious leaders, yung mga soldiers doon, nung nakapako si Kristo, sinasabi nila, kung ikaw ang tunay na Kristo, kung ikaw ang tunay na Mesiyas, ligtas mo ang iyong sarili. Sabi nitong kriminal, doon sa kanan, sabi niya, kung ikaw ang tunay na Kristo, di ba? Bumaba ka dyan. Iligtas mo ang iyong sarili, iligtas mo rin kami. Pero sabi nung isang kriminal, sabi niya, parang ganito sabi, wala ka na bang takot sa Diyos? Sinabihan niyo yung kanyang kasama. Magkasama sila siguro, hindi natin alam kung teammates sila na gumagawa ng masama. Pero kaya sila napako doon kasi hindi simple ang kanilang ginawa. Ang kabayaran ng kanilang kasalanan ay kamatayan sa krus. Amen? Nakita ba natin yon? Sabi niya, tama lamang na tayo parusahan ng ganito. Ibig sabihin, nagkamali ako. Ikaw naman mahiya ka. Ako'y narito, pinaparusahan kasi tama lang na parusahan ako. Meron siyang pagsisisi, Diba? Tapos sabi niya, ngunit ang taong ito ay walang ginawang masama. Si Jesus, walang ginawang masama. Alam niya, naririnig niya. Diba? Isa ay isang Hudyo din, Jew. Kasi ang mga ibang citizen, hindi pwedeng ipako, yung Hudyo lang. Okay? Kasi mababa ang tingin sa kanila. Tapos sabi niya, at sinabi pa nito, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. So alam niya na si Jesus ay hari. Kasi kung naghahari ka na, so may naririnig siya. Yung faith niya at the last moment, last 2 minutes, nag-well up. Alam na niya na may kalalagyan siya. Hindi lang kamatayan, kung hindi pag siya'y patay na, ang punta niya ay sa. Kaya meron siyang pagkakilala sa hari ng mga Hudyo. Sabi niya dito, sumagot ngayon si Jesus, sabi niya, sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. Because Jesus is God, sabi niya, ngayon, now.
Hindi after nang mailibing at nabuhay siyang muli, sabi ni Jesus, today o ngayon, you will be with me in paradise. Alam mo, ginagamit natin ito para sa Ephesians 2:8 and 9, Efeso 2:8-9. Sabi doon, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito'y kaloob ng Diyos, hindi ito nagmula sa inyong sarili. Hindi sa mabuting gawa o hindi sa gawa para walang sinuman ang makapagmalaki. Etong criminal sa cross na ito, there were two criminals. One went to... Naligtas ba yung isa? Isa lang ang naligtas, ano? Yung sinabihan lang niya, ngayon, you will be with me in paradise. Ito bang criminal sa cross na ito? Alam niyo ba na namatay sila? Sure ba kayo na namatay, ano? Namatay. Hindi na siya bumaba sa pagkapako niya sa krus at humingi ng sorry dun sa kanyang mga nasaktan o nanakawan o maaring may napatay siya. Hindi na siya nakapag-sorry sa pamilya ng mga yon. Tama ba? Hindi na rin siya nakapasok sa templo o hindi na siya nakapag-church. Hindi na rin siya nakapaglingkod. Di ba? Sa church o sa templo. Hindi na rin nga siya nakapagbigay na kahit na 5 dun sa mga pulubi. Wala siyang nagawang mabuti. Pero siya ba iligtas? Yes, dahil mabuti ang Diyos. Ano ang response nito? Nung kriminal na ligtas, anong ginawa niya? Siya ay sumampalataya. Dahil siya ay sumampalataya kay Jesus, siya ay naligtas. Amen po ba? Ikaw, nananampalataya ka ba kay Jesus? Amen. Ngayon tayo ay ligtas na. Hindi na sa anong gawa upang ikaw ay maligtas. Ngunit dahil ikaw ay ligtas, hindi ka tulad ng criminal sa krus na namatay, ha? Tignan mo nga yung katabi mo, buhay pa ba yan? Oh, kung buhay ka pa, meron ka ngayong gagawin dapat. Kaya nga sabi doon, as for me and my house, we will serve the Lord. Kailangan tayo maglingkod together. Pero ang maganda dito, no? Ngayon ikaw ay ligtas na. Sisipa ngayon yung 10, yung Ephesians 10. Sabi sa Ephesians 2:8 and 9, for it is by grace you have been saved through faith. This is not of yourselves, it is the gift of God, kaloob ng Diyos. Not by works so that no one can boast. Hindi sa anumang mabuting gawa upang walang sino man ang makapagmalaki. Pero yung 10, sabi doon, Ephesians 2:10, for you are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Ngayon, ikaw ay bagong nilalang na, ha? Nilalang ka ng Diyos kay Kristo Jesus. Yung iba ay minsan pa lang naipanganak. Pero nung tumanggap ka kay Kristo, ikaw ay nilalang kay Kristo. You were created in Christ Jesus. Amen? Bakit ka nilalang in Christ Jesus? To do good works, which God prepared in advance for us to do. Nakalatag na yan, hindi ka na magpapauso. Lalakaran mo na lang yan. That is why it's very important for each one of us to have a relationship with the Lord. Hindi siya religion. He is God. Paano mo siya mailalagay sa isang reliyon? Ang kailangan natin ay may matibay, malalim na pananampalataya o relasyon sa Diyos. Para malakaran mo yung magandang hinandana niya para sa iyo at para sa akin. Relationship is very important. Amen? Kung ikaw ngayon ay first time mo nandito, ang kailangan mo lang gawin, katulad ng criminal sa krus, ay aminin na ikaw ay nagkasala. Pagsisihan yun, tatalikuran mo ang iyong kasalanan. And then, kailangan mong ideklara na si Jesus ang iyong Panginoon at tagapagligtas. Kung ginawa mo ito, ninanais ko lang na maintindihan mo. Si Jesus, hindi lang siya tagapagligtas. Siya ay Panginoon. Kung ikaw ngayon nagde-decide, if this is your first time to hear this message, nandito ka, this is decision time. Walang nagpipilit sa'yo, ikaw at ang banal na spirito ngayon. Magpakumbaba ka, aminin mo na ikaw ay nagkasala, magsisi, at ideklara mo sa iyong puso na si Jesus ang iyong Panginoon at tagapagligtas. Amen? So sa mga bago, you and our God, you talk to our God. He hears you right now. Kung taos sa iyong puso, yung ginawa mong ito, sasabihin ko sa iyo, congratulations.
pare-parehas na tayong pinatawad. Amen? So pag tunay na ginawa mo, welcome to the family of God. Kaya napaka-importante gawin ito. Alam mo bakit naligtas yung criminal sa krus? Grace through faith. Kabutihan ng Diyos, ang response niya ay pananampalataya. Pero hindi siya maliligtas pag wala siya nito. Takot sa Diyos. Kaya ang sabi niya dun sa isa, wala ka na bang takot sa Diyos? Napaka-importante yung takot sa Diyos. Amen? Tanungin mo nga yung katabi mo, wala ka na bang takot sa Diyos? Meron? Amen. Pag-aralan natin ito. Okay? So sabi dito sa Matthew 7:21-23 napaka-importante nito. Sabi ni Jesus, si Jesus ang nagsasalita dito, not everyone who calls me Lord, Lord, or says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. So hindi, sabi ni Jesus hindi lahat ng nagtatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay maliligtas. Di ba? Sabi niya, many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and in your name drive out demons, and in your name perform many miracles? Then, sabi ni Jesus, then I will tell them plainly, I never knew you, away from me, you evildoers. Di ba? So maraming magsasabi, kasi yung sinabi dito, many will say to me on that day. Sabi ni Jesus, sa mga panahon na iyon. Yung sinasabi ni Jesus na yung mga panahon na iyon ay panahon ngayon. Ito yung day na sinasabing on that day. Sa panahon natin ngayon bilang pastor, kahit na simpleng Kristiyano ka lang, alam mo na maraming mga tao magsasabi si Jesus ang Panginoon nila. Panginoon, Panginoon, 2 beses pa. Ini-emphasize nila na si Jesus ang kanilang Panginoon. Di ba? Pero anong sabi ni Jesus? I never knew you. Dahil sa Jesus ay Diyos, kilala nila yon. Kilala niya yung mga taong nagsasabi ng Lord, Lord. Ang sinasabi ni Jesus dito, I never knew you. Wala naman tayong relationship. Tingnan niyo itong mga taong ito, nang mamayabang pa sila. Hindi ba nag-prophesy kami sa pangalan mo? Hindi ba nagpalayas kami ng mga demonyo sa pangalan ninyo? Hindi ba gumawa kami ng mga milagro sa pangalan ninyo? Anong sabi ni Jesus? Hindi ko kayo kilala. Kasi nga, sabi sa Efeso 2:8-9, not by works, so that no one can boast. Yun pala yung mangyayari pag ang mga tao ay gumagawa pansarili, no? Nagmalaki sila sa harap ng Diyos. Sa mga ginawa nila, hindi pala yun ang magliligtas. Ano uli ang magliligtas sa tao? Pananampalataya at maintindihan natin ang kabutihan ng Diyos. Ngunit, etong sabi no? Away from me, you evil doers. Lumayo kayo sa akin, sabi ni Jesus, kayong gumagawa ng kasalanan. Pag sinabing evil doers, hindi minsan lang ibig sabihin lifestyle. Kaya you evil doers. Dito sa church, our God is holy. Pag sinabing holy, hindi ibig sabihin ng holy ay walang kasalanan. Ang ibig sabihin ng holy ay set apart o hiniwalay sa karamihan. Mamaya maintindihan natin yon. Amen ba? Naintindihan ba natin? Wag na wag, pag nakaharap na tayo sa Diyos, ito ang sasabihin niya. Ako bilang pastor, even as I share the Word of God, parang work ito, no? Hindi ko yan pwede ipagmalaki sa Kanya. Kasi that by works. Lahat tayo ay may mabuting gawa na nalalakarin mo na lang, hinanda na ng Diyos eh. Kaya nga, we need to have a relationship with the Lord. Amen? Praise the Lord. Dapat, kaya nga sa panahon ngayon, sinasabing on that day, sabi, there is no fear of God before their eyes. Sa New Testament yan, nakikita, parang sinasabi ni Pablo, nakikita ko sa kanilang mga mata, walang takot sa Diyos. Pero sinabi niya sa Old Testament, I have a message from God in my heart concerning the sinfulness of the wicked. There is no fear of God before their eyes. Old Testament pa lang, pinupush na ito, sinasabi, nakikita ko sa mga mata ng tao, yung propeta sa Psalm 36, nakikita ko sa kanilang mga mata, wala silang takot sa Diyos. Pagpunta sa New Testament, ganun din yung sabi, there is no fear of God in their eyes, before their eyes. Even today, on that day, sinabi, ito rin ang kailangan nating pagtuunan ng pansin, yung fear
of God. Dito wala silang fear of God. Ngayon, pag-aralan natin yung fear of God kasi ito yung kailangan natin for our families to thrive, for our families to grow, for our families to be blessed. Yun yung number one, fear of the Lord. Ulitin ko, emphasize ko ha, kung walang takot sa Diyos yung kriminal sa krus, hindi siya tatawag sa Diyos. He will not come to God in faith. Kaya importante ito, very basic yung the fear of the Lord. Alam nyo ba, this is, habang ako'y batang Kristiyano, hindi ito natakel. Wala akong maalalang nag-share about the fear of the Lord. Ginagamit natin, fear of the Lord, may takot ka ba sa Diyos? Pero yung pag-aralan nito, the Holy Spirit placed in my heart na kailangan i-emphasize ito, yung fear of the Lord, kasi itong nawawala sa panahon natin ngayon. May takot sa Diyos. Many people will accept Jesus as Savior, but they will live their lives as if Jesus is not Lord. Savior lang siya, pero hindi Panginoon ng buhay. Kaya kailangan i-emphasize natin, kailangan si Jesus ay Panginoon ng ating buhay. Amen po ba? Amen. So ngayon, the fear of the Lord, it's very important. Nakasalalay ang pamilya natin sa fear of the Lord ng mga magulang. Kaya nga sabi doon sa Joshua pa lang, di ba? Fear the Lord. Fear God. Then pwede kayong maglingkod. Na ituturo yan sa mga bata. Sa totoo lang na ipapakita, na may muestra, nagiging example. Ang mga magulang ang susi para yung buong pamilya ay magkaroon ng fear of the Lord. Even sa simbahan, nakikita ko, purihin ng Diyos na buhay. Buhay na buhay ang iyong church. Kasi si Kristo ay buhay. Amen? Dapat ma-experience natin yung love at kapangyarihan ng Diyos sa simbahang ito. Amen po ba? Sabi ito, then the churches throughout all Judea, Galilee, and Samaria had peace and were edified. Na-encourage sila, nagkaroon ng kapayapaan. Ibig sabihin, hindi nag-aaway-aaway, ano? Iba-ibang simbahan yan eh. Ang tanong ko sa inyo, ano ang pangalan ng church? Unang church. Alam nyo ba? Kung anong pangalan ng church? Si Sam nakikita ko. Anong pangalan ng church? Unang church. Ha? O eto, ang maaring pangalan nun is the church in Jerusalem. Kasi sa Jerusalem yun. Kaya ang description noon, yung lugar, church in Judea. Galilee, Samaria, Galatians, Ephesians, Philippians, Romans, Colossians. Mga lugar yun eh. Di ba yun yung description? Ngayon, kahit saan tayo, Gia, marami pang ibang churches, basta exalting Jesus Christ. Ang sabi dito, had peace and were edified and walking in the fear of the Lord. Pag sinabing walking in the fear of the Lord, may personals every day. Hindi minsan nangyayari, kundi walking, pag sinabing walking, isinasa buhay. Yun yung kailangan makita sa families natin and sa churches natin. May fear of the Lord. And in the comfort of the Holy Spirit, they were multiplied. This church are made up of families. Amen po ba? Pag yung families together may fear of the Lord, automatic na siyang mag-grow yung church. Nagiging namumultiply. They were multiplied. Kaya kailangan maintindihan natin mabuti yung fear of the Lord. Amen? Sabi sa Deuteronomy 10:12, and now Israel, sa bansa, signify natin yung Israel as a nation. What does the Lord your God ask of you but to fear the Lord your God? Di ba? Ano daw hinihiling sa Israel at ito rin ang hinihingi sa bansa natin. What does the Lord your God ask of you but to fear the Lord your God? May fear, may takot sa Diyos. To walk in obedience to Him, sumunod, di ba? To love Him and to serve the Lord your God. Nandun na naman yung serve the Lord your God with all your heart and with all your soul, and to observe the Lord's commands and decrees that I am giving you today for your own good. Yun ang hinihiling ng Diyos sa atin. Amen? Tapos sa mga babae, di ba? Anong hinihiling sa inyo ng Diyos? Sabi ito, charm is deceptive and beauty is fleeting, but the woman who fears the Lord is to be praised. Kahit pala yung mga babae, dapat may takot sa Diyos, sa Panginoon. Amen? Meron po bang takot sa Diyos? Amen. Kahit yung mga lalaki, sabi ito, but select capable men from all the people, men who fear God.
trustworthy men who hate dishonest gain and appoint them as officials over thousands, hundreds, fifties, and tens. Yung takot sa Diyos pala ay qualifier. Yun yung qualification na hinahanap ng Diyos. Number one, may takot sa Diyos. Pag ang namuno sa anumang organization ay walang takot sa Diyos, sigurado ako, babagsak. At kung hindi man bumagsak, magagamit para sa maling motivation o mga intensyon. Napaka-importante itong maintindihan natin. Ano? Ako bilang nasa church. May nagsasabi sa akin, Pastor, di ba sinasabi mo, nung ako'y tumanggap kay Jesus, lahat ng aking kasalanan ay pinatawad na. Amen ba? Your past, your present, and your future sins are forgiven. Di ba? Kasi si Kristo ay minsan lang naipako sa krus, minsan lang siya namatay. Amen po ba? Nung sinasabi ko yun, tinanggap niya si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Alam mo yung buhay niya, yung pinaghanguan sa Kanya, grabe. Yung buhay niya, meron siyang, may family na siya, pero hindi siya faithful. Hindi siya matapat. He cannot remain faithful. Naintindihan niyo ba yun? Yung marami siyang, hindi natin alam kung sickness na yan, ano? Parang hindi niya makontain yung sarili niya, may family na siya. Tumanggap siya sa Panginoon. Nung tumanggap siya, nagbago siya. Tapos hinahanap ko siya, nawala siya sa church, nawala sa small group. Hinahanap ko siya, hindi makontak, pero one day pumunta sa bahay. Tapos sabi ko, anong nangyari sa'yo? Sabi niya, Pastor, bumalik ako sa lumang buhay. Sabi ko, anong nangyari? Sabi niya, yung family niya, well taken care of, pero siya, meron siyang relationship uli. Yung relationship na sinabi, hindi lang isa eh. Parang dalawa. Yung old lifestyle. Tapos sabi niya sa akin, Pastor, di ba sinabi mo, nung tinanggap ko si Jesus, lahat ng kasalanan ko ay pinatawad na? Past, present, future. Sabi ko, oo. Tapos sabi ko, kailangan magbalik loob ka na sa Diyos. Sabi niya sa akin, in God's time, Pastor. Hindi, sabi ko, kailangan ngayon na. Sabi niya, in God's time, Pastor. Kung mahal na mahal ako ng Diyos, sa tamang oras, siya ang magtatawag sa akin. Grabe, no? Binalik pa niya sa akin yung salita ng Diyos. Sabi ko sa kanya, hindi ko sinasabi sa iyo na pag nagpatuloy kang magkasala, ikaw ay ligtas. Papasok ngayon yung Hebreo 10:26. Sabi, 10:27, sabi, if we deliberately keep on sinning after we have received the knowledge of the truth, then no sacrifice for sins is left, but only a fearful expectation of judgment and the consuming fire, and fire that will consume the enemies of God. Diba? Huwag natin gagamitin yung pagmamahal o pag-ibig ng Diyos na tayo niligtas, tapos yung buhay mo ay pabalik. Pag inabutan ka, consuming fire. Naintindihan po ba natin? Marami ngayon sa church. Ganyan. Kaya nga siguro ini-emphasize ng Diyos ito eh. Bakit? Kasi wala nang ang fear of God. They will accept Christ as Savior, pero mananatili sila sa lumang buhay. Delikado yun, kapatid. Never, never pababain yung fear of the Lord at yung bagong buhay. Amen? Pag nakita yan sa atin, natural, the church will be multiplied kasi you are turning to be holy. So hindi magagandang message, di ba? Eto, this is out of the love of God for each one of you, ha? So, minsan hindi na ako bubusina, ha? Okay ba? Basta, pag na-rebuke kayo, rebuke with love. Mahal kayo ng Diyos. Amen? Sabi ito, for the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth to show Himself strong on behalf of those whose heart is loyal to Him. Hinahanap pala tayo, may hinahanap ang Diyos. Amen? Pag sinabi sa NIV, yung those hearts is loyal to Him, ang nakalagay doon ay whose hearts are fully committed to Him. Yun ang gusto ng Diyos. Yung puso mo, committed talaga sa Kanya. Amen? Para yung pagpapakasal, ha? Iiwan mo na yung iba at faithful ka na sa isa.
Amen? So sabi dito, sabi sa Revelation 5:6, "Then I saw a lamb looking as if it had been slain, standing at the center of the throne, encircled by the four living creatures and the elders. The lamb had 7 horns and 7 eyes, which are the 7 spirits of God sent out in all the earth." Okay? Ano ko ito? Teka, balik natin. So naghahanap ang Diyos ha, the eyes of the Lord. Yan yung Holy Spirit. Ngayon, nandito siya. Kasi throughout all the earth, may hinahanap siya. Hinahanap niya yung mga taong fully committed to Him. Okay? Yung Spirit. Tapos tignan niyo yung 7 spirits of God. Ito. Mas magandang transliteration niyan is the 7-fold spirits. Hindi 7 spirits na magkakahiwalay ha. Kasi pag tinignan mo lang yung 7 spirits, ay, meron palang 7 spirits, iba-iba. Yung mas magandang translation niyan ay 7-fold spirit. Kung may panyo ka, di ba nakatupi? May fold. Isa lang yon. Pero pag binuksan mo, may fold, may fold, may fold. Yung spirit na ito ay 7-fold spirit. Madidiscuss natin mamaya. Pakisabi nga 7. 7 is the number of perfection. Our God is perfect. So, tandaan nyo lang yung 7 spirits of God. Sino daw ang taong hinahanap ng Diyos? God wants to bless you and bless me. Amen? Gusto mo bang mabless? Ito ang hinahanap ng Diyos sa atin para tayo ay mabless. Exodus 23, sabi niya, sa 1 and 3, sabi niya, "Ako ang Diyos na naghango sa inyo sa Ehipto out of slavery." Sabi ni Jesus, sabi ni God, "You shall have no other gods before me." Wala ka na dapat ibang Diyos. Ako lang ang Diyos mo. Amen? Tapos, sabi sa Matthew 28:18, "All authority in heaven and on earth has been given to me." Sabi ni Jesus, nasa akin na lahat ng kapangyarihan. Pinapakita natin dito na wala ng kapantayang Diyos, isa lang ang Diyos. Amen? Then sabi rin dito, Philippians 2:9, di ba? "Therefore God exalted Him and gave Him the name that is above every name, that at the name of Jesus every knee will bow, in heaven, on earth, and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord," or Panginoon, to the glory of God the Father. Amen? So pinapakita natin dito na siya yung kaisa-isang dapat pagtuunan natin ng worship. Siya yung dapat paglingkuran natin. Pag sabi sa Mark 12:29-31, may nagtanong sa kanya na teacher of the law ng batas, sabi, "Ano ba ang pinakadakila? O which of the commandments is the greatest? Which is the greatest commandment out of all?" Pag binasa niyo yung Bible, hindi lang 10 commandments. Meron niya 613 commandments. Pero hindi yun lahat para sa iyo. Kasi yung 630 na yun, pwede yun sa mga Levitical priests. Meron din dun yung mga taong nandun sa bayan ng Israel. Pero kung ikaw ay Hudyo, yung 10 commandments ay para sa iyo. Maraming law dun eh. Amen? Yun, 10 commandments, yun yung sinasabi na kailangan sundin. Amen? Alam niyo ba yung 10 commandments? Amen. Ilan ang 10 commandments? 10. Very good. Galing nyo. Sabi sa Mark 12:29-31, "Hear, O Israel, hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one." Pag sinabing the Lord is one, siya ang Diyos natin at siya rin ang Diyos ng lahat. The Lord is one. One God for all. Wala nang iba eh, di ba? Tapos sabi doon, "Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength." This is the first and greatest commandment. Amen? Yung 10 commandments, ginawa na lang 2 ni Jesus. And then, sabi doon, "Love your neighbor as yourself." 1 and 2. Yung first 4, patungkol sa Diyos. Yung susunod, 5-10, ay patungkol sa dealings natin with people. Amen? Pero naging 1 niya sa Colossians, sabi, love is the fulfillment of the law. Love for God, love for fellow men. Pero emphasize natin to, no? Mamahalin mo ang Diyos ng buong buo. Walang kahati. Love the Lord your God with all your heart. Pag all, wala na akong matitira sa iba. Kasi binigay ko na sa Kanya eh. With all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Pakisabi nga, ang God, si Diyos, ang Diyos natin ay number 1. Number 1 siya dapat sa buhay mo. And then, He must be first. Hindi lang number 1 o wala nang iba. Kasi di ba, kung nanggaling kayo sa lumang buhay ninyo, yung mga tatay, mga lalaki, yung iba may number 1. Tapos may number 2.
Tama ba yon? Mali. Hati na kagad, ano? Kaya nga, bawal na bawal yon. Amen? And then sabi ito, dapat lahat tayo fully committed to our God. Hinahanap yan ng Diyos. Pag nakuha mo yan, automatic ang pagpapala. Gusto ng Diyos na i-bless ka eh. Hindi maarok ng isip mo ang kayang gawin ng Diyos para sa taong nagmamahal sa Kanya. Ipinangako niya yan eh. Amen? The fear of the Lord is an attitude of the heart. Puso. Pag sinabing heart sa Bible, buong pagkatao yan ha. Kailangan yung attitude na ito, yung fear of the Lord, yan yung nawawala. Yan yung pagtutuon natin. No? Tapos sa pag sinabi noon, alam niyo ba yung 10 Commandments? Ano yung number 1? Pasadahan lang natin. You shall have no other gods before me. Yan yung number 1. Number 2, you shall not make for yourself any idol in the form of anything and you shall not bow down to them. Pero sa panahon natin ngayon, maraming idols. Mga tao, kahit sinasabing Christian, marami namang kahahati. Marami kahati. Sa time, sa money. Di ba? Sa effort. Tapos may idols pa, you bow down to them. Huwag naman kayo magalit, ano? Pero yung iba ay pupunta sa mamahaling concert. Di ba? parang may ano doon, mamahaling concert. Di ba, babayaran. Tapos, magsasayaw, they will scream their lungs out. Para magsayaw, ang galing ng idol ko. Pero pagdating dito, hindi man makataas ng kamay, nahihiya. Hindi man makasabi, praise the Lord. Di ba? Number 3, you shall not take the name of the Lord in vain. Yung pangalan ni Jesus. Alam mo, nung Old Testament, hindi mabanggit ng mga tao, ang pangalan ni God. Kaya yung spelling nila ay YHWH. Takot sila, may fear, na banggitin yung pangalan ng Diyos. Kaya ngayon, walang nakakaalam ng eksaktong paano tatawagin ang Diyos. Except ngayon, New Testament, we call the name of our God, Jesus. Pero nung unang panahon, ayaw nilang banggitin. Ang pag tinatawag nila ang Diyos, kaya lumabas yung mga Adonai, Elohim. Kasi yung personal name ni God, yung I am, sa Hebrew, hindi nila alam paano totoong bigkasin. Kasi nga may takot sila. Yun yung reverence for the name of God. Amen po ba? Pero ngayon, minsan, pag manunood ka ng sining, lalo na pag Amerikano, pag binabanggit yung pangalan ni Jesus, parang curse eh. Di ba? Ginagamit nila ang pangalan ng Diyos sa maling kaparaanan. Tayo dapat, pag tumayo ka bilang Christian, ikaw nakikita si Jesus sa'yo. Huwag mapupulaan ang pangalan ni Jesus sa mga mali mong gawi. Amen? And then number 4, you shall make holy the 4. 2 plus 2, 4. Amen? Praise the Lord, nandito kayo. Kasi sabi, you shall make holy the Sabbath day. Amen? Ang Sabbath day ba ay Sunday? Ulitin ko, ang Sabbath day ba ay Sunday? Sa mga Hudyo, ang Sabbath ay Sabado pa rin. Hindi nagbabago. Amen? Bakit tayo linggo nagwo-worship? Kasi nung New Testament, nung when Christ was risen, Sunday sila ha. Number 8 signifies new beginnings. Kaya yung mga apostles, Sunday. Pero kung ikaw ay Hudyo, Sabado ka pa rin mag-worship. Amen? So pag gusto nila mag-worship ng Sabado, okay lang sa atin. Sabi ng Bible, if they want to worship on a Sabbath, di okay din. Pero huwag ipipilit na tayo rin ay dapat bumalik sa Sabado. Kasi every day is a day of worship. One day, we come together as a church to worship. Ang Sabbath is rest. Kaya pagpunta mo sa Israel, pag Sabado, bawal tumugtog ng piano sa mga hotel. Bawal maglakad-lakad. Lahat tahimik. Di ba? Naintindihan natin yon. So wag na natin pagtatalunan ang Sabbath, basta tayo dito together. Pag pumunta mo sa UAE, ano ang Sabbath day nila doon o kapahingahan? Friday. Pero we come together. We worship Jesus Christ, God, and not the day. Amen? So tama lang, kasi New Testament na tayo, we come together today, Sunday, worshiping God. But every day, for individual believers, every day is worship day. Amen po ba? And then number 5,
Yung 5 to 10 ay for relationship natin. Honor your father and your mother. Praise the Lord. Ikaw, dito. Nandito nga Sunday. Pero minsan, di ba, inuuna natin yung iba. Yung Sabbath day, hindi yan nagiging 1, 2, or 3. Si God hindi na nagiging 1. Pag may magandang gagawin sa Sunday, uunahin pa yon. Naintindihan niyo ba yon? Kung may laban si Pacquiao, di ba, ang ganda, no? Baka maraming absent, di ba? Kasi mas maganda pa yung panuorin yung laban. Alas 12 pa naman yun, tapos na yung service. Pero nga, inuuna pa yun. Nakukuha niyo ba? Number 1 dapat siya. And then first. Kahit sa inyong pag-tithes, pag nakuha niyo yung sweldo niyo, if God is your first, di ba? Maraming uunahin, di ba? Pero hindi, uunahin mo muna si God, nakahiwalay na yan. Kasi God is first. Amen? Una siya palagi. Amen? So, kailangan natin maintindihan. Tinitignan ng Diyos kung yung puso mo ay tama. Pag tama, alam mo, i-bless ka niya eh. When we meet His conditions, God fulfills His commitment. Amen? Tandaan niyo yung smiley. Maraming tao, inuuna yung sarili nila eh. They want to smile or they want to be happy. Share ko to sa inyo. Pag pinasmile nyo si God, mas mabilis kayong mag-smile. Uunahin mo lahat sa Diyos. Tapos siya na ang bahala. Kaya nga, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Maraming tao nagpapagal. Kailangan ko ng maraming pera, kaya work ng work. Naiwan naman niya ang Diyos. Amen? Marami dito, baka nag-aabang ng kanyang God's best. Di ba? So, kailangan para ma-attain mo yung God's best, si God ang hahanapin mo. Siya ang unahin mo. Siya na ang bahala. So, ganun lang, may pagbabaliktad lang ng tanaw. Pag nagawa natin ito, inuuna natin ng Diyos, then the fear of the Lord is being built up in your heart. Amen? Sabihin mo nga sa iyong sarili, my God will be number 1 in my life. He will always be first. Amen? Pangako natin yan, ha? Siya lang at wala nang iba. Ngayon, discuss natin ano ba yung what the fear of the Lord is not. Kasi hindi nga natin naintindihan kung ano yung fear of the Lord. So sabi ito, sa Joshua, ito gagamitin natin. Now therefore, fear the Lord. Di ba? Serve Him in sincerity and truth. Sabi nga, worship Him in spirit and in truth. Tapos, and put away the gods which your fathers served on the other side of the river and in Egypt. Nung luma tayong, hindi pa tayo Kristiyano, meron tayong pinaglilingkuran eh. Mga idols yan, mga Diyos mo yan eh. Pero nung tinawag ka na ng Diyos, hinango ka na out of slavery, dapat ngayon alam mo na, itatapon mo na sila. Isasantabi mo na lang para maka-worship tayo sa one true God. Sabi, serve the Lord. And if it seems evil to you to serve the Lord, choose for yourselves. Ikaw ang pipili, di ba? Choose for yourselves this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the river, or the gods of the Amorites in whose land you dwell. So maraming Diyosan na nagtatawag sa'yo na doon ka. Pero you need to make a decision. Ang maganda dito sabi, but as for me and my house, we will serve the Lord. Amen? Bit-bit ni Joshua yung buong pamilya niya. Maging tayo rin, mga tatay. Dapat yung whole house natin, di ba, will serve the Lord. Pag sinabing fear the Lord, holy fear yan ha, banal na takot. Amen? Kakaibang takot yan. Tapos sabi, serve the Lord. Only when we fear the Lord can we serve Him. In sincerity, in truth. Ulitin natin. Pag wala ka pang fear of the Lord, hindi in sincerity and truth yung paglilingkod mo. Pero pag may takot ka sa Diyos, maglilingkod ka. You will serve the Lord. Yung serve the Lord is not an option. Hindi siya request, hindi siya suggestion. Yung serve the Lord is a command. Pag pumili ka ng maging kay Jesus, maglingkod ka. Kasi nandun yung joy. Nandun yung worship. Service is part of worship. Amen? Pag wala kang takot sa Diyos, ulitin ko, hindi ka magsaserve. Pag nag-serve ka nang wala kang takot sa Diyos, mahirap yun. Baka iba ang dalin mong service. Di ba? Baka kaguluhan pa ang madala mo. So it's very important for us to fear the Lord, then we can serve the Lord. Hindi lang tayo, kundi yung buong family. Sabi ito,
Yung talking about fear ha, takot, tignan niyo ito. Sabi niya, I tell you, my friends, si Jesus ang nagsasalita, I tell you, my friends, do not be afraid of those who kill the body and after that can do no more. But I will show you whom you should fear. Fear him who after your body has been killed has authority to throw you into hell. Yes, I tell you, fear him. Di ba? Sabi niya, sabi ni Jesus, katakutan niyo siya. Di ba? Are not 5 sparrows sold for? Then, yet one of them is forgotten by God. Indeed, the very hairs of your head are all numbered. Don't be afraid. Sabi niya, katakutan niyo siya. Tapos sa mga susunod na line, huwag kayong matakot. Di ba? You are worth more than many sparrows. So, ibig sabihin, sino daw ang dapat natin katakutan? Si Lord. Yung mga takot na ito, tatanggalin natin yan. Ang mananatili lang yung fear the Lord. Pero kailangan mo maintindihan kasi sabi niya, fear Him, tapos don't be afraid. Di ba? Nakukuha na ba natin? Sabi sa Exodus 20:18 ha, now all the people witnessed the thunderings and lightning flashes, the sound of the trumpet and the mountain smoking. Siyempre nakakatakot yon. Makita mo yung nangyari, no? Nung bumaba ang Diyos sa mga Israelita. And when the people saw it, they trembled. Pag sinabing trembled, nangatog, nanginig, and stood afar off, ayaw nang lumapit. Then they said to Moses, you speak with us and we will hear, but let not God speak with us lest we die. Ikaw na lang ang pumunta doon, Moses. Tapos yung sinabi sa iyo ng Diyos, ibato mo na lang sa amin. Pero wag na kami, kasi mamamatay kami. Di ba? Tapos sabi ni Moses, and Moses said to the people, do not, layo pala, no? Sabi ito, do not fear, for God has come to test you. Bawat isa sa atin, tinetest tayo ng Diyos, ha? Sabi ito, do not fear, huwag kayong matakot, for God has come to test you. Pero ano daw? Do not fear, tapos, that His fear may be before you, so that you may not sin. Ganda, no? Nakukuha ba natin? Sabi dito, do not fear, huwag kayong matakot. Tapos ano pala ang nilalagay ng Diyos sa kanila? His fear may be before you, so that you may not sin. So may takot, tapos may takot na sinasabi ang Diyos. So the people stood afar off, but Moses drew near the thick darkness where God was. Pasok pa rin si Moses. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, naalala niyo yung storya ni Adam and Eve? Anong nangyari nung sila ay nahulog sa kasalanan? Anong unang nilang ginawa? Nagtago. Ganon din ang mga taong walang relasyon sa Diyos o maling relasyon. Magtatago sila sa tunay na Diyos. Kaya yung mga Israelita, bagsak ng bagsak eh. Paulit-ulit, nakita na nga nila kung sino yung naghango sila sa Ehipto eh. Nakita nila yung Red Sea, bumukas. Nakita nila yung pillar of fire, di ba? Pillar of cloud. Nakita nila yung 10 plagues. Pero pahulit-ulit na nahuhulog sa kasalanan. Bakit? Kasi nga ini-establish na kailangan magkaroon ng fear of the Lord. Amen? So, sabi, ngayon, yung fear na sinasabi natin, yung simpleng takot, sabi, there is no fear in love. Our God is love. Kaya, dapat wala nang takot sa iyong buhay, ha? There is no fear in love. But perfect love casts out fear, because fear involves torment. But he who fears has not been made perfect in love. We love Him because He first loved us. Amen? So, ulitin natin. Dahil ang Diyos natin ay pag-ibig, ninanais niya na tayo ay malaya, hindi tayo afraid. Palaging sinasabi, be strong and courageous, do not be afraid. Diba? So yun yung nais ng Diyos, wala tayong takot. Amen? There is no fear in love, kasi our God is love and God loves us. Tapos sinabi ito, for God has not given us the spirit of fear, but of power and of love and of sound mind. So papakita natin dito na may fear at may fear of God. Diba? Sabi dito, my flesh trembles in fear of you, I stand in awe of your judgment. Yung buong kalamnan niya, nangangatog, di ba? Sabi sa Revelations 1:17, when I saw Him, si John to, John the beloved, when I saw Him, I fell at His feet as though dead. Then He placed His right hand on me and said, do not be afraid. I am the first and the last. I am the living one, I was dead, and now look, I am alive forever and ever, and I hold the keys of death and Hades. So, nung nagpakita si Jesus kay John, anong nangyari sa kanya? Sabi ito, I fell at His feet as though dead. Sa harap ng Diyos, bumagsak siya parang patay.
Parang nagluhod o nag-worship. So pag tayo'y kaharap natin ng Diyos, hindi ka pwedeng manatiling nakatayo, ha? Yun yung sinasabi ito. Nung si Peter, nung una niya nung nag-fish sila all night, di ba wala silang nahuli? Tapos sabi ni Jesus kay Pedro sa mga kasama niya, ilagay mo yung net dyan. Nung nakita nila, grabe yung, ang tawag doon, yung harvest nila, nung nakita yon ni Peter, napaluhod siya eh. Sarap ni Jesus eh. Sabi niya, away from me for I am a sinful man. Pag nakaharap natin ng Diyos, nakausap mo siya, maalalaman mo na ikaw ay makasalanan kasi He is holy eh. Talagang babagsak yung tuhod mo eh. Di ba? Tapos, eto, may fear din ito, ibang fear. Si Ananias at si Sapphira sa Acts 5. Alam niyo ba yung story ito? Si Ananias at si Sapphira bumagsak dahil sa pira. Sa pira, problema nila eh. Kasi lahat doon nagdo-donate, binibenta nila yung mga properties nila. Tapos ilalagay sa harap ng mga apostles. Sila rin, nung mag-asawa ito, ganun din ginawa nila. Pero, alam nyo, sabi nila, hindi natin bibigay lahat ha. Magtatago tayo para sa atin. Tapos pumunta yung una, yung asawa, si Ananias, nagpunta doon, sabi ni Pedro, bakit ka nagsinungaling sa Diyos? Di ba? Na-convict si ngayon, namatay si Ananias. Kanila naman yung pera eh. Pero hindi ka pwedeng magsinungaling sa banal na spirito. Amen? Kaya tandaan mo yon. Dapat wag mong gagamitin yung church for your own motivations, ha? Dapat talaga paglilingkod sa Diyos. Amen ba? Tapos ano pa example? Si Belshazzar. Ito sa Old Testament, anak ni Nebuchadnezzar. Di ba? Sila ay naglalasingan. Inom sila ng inom. Mga 1,000 sila nag-e-enjoy. Naalala ngayon ni Belshazzar, ay, yung mga kinuha natin sa templo, yung mga sacred na bagay, yun yung gamitin natin sa inuman natin. So pinakuha niya yung mga goblets, tapos nung ginamit niya yon, kasi nilapastangan niya yung mga holy things. Di ba? Wala siyang paki. Dahil siya yung hari eh. May nagsulat ngayon sa wall. Alam mo, ang ganda nung nakita niya yon, yung daliri, nagsusulat sa wall. Ang description nun, yung tuhod niya nangatog eh. Hindi nangatog eh. Nagkatukan ba? Nagkatukan sa takot. Yun yung talagang takot. Tapos kinagabihan, dahil binastos niya ang mga sagradong bagay, patay siya. Naintindihan natin? Walang fear. Di ba? Sa kay King Saul, di ba? Hindi siya nakapaghintay. Sabi niya, kaya ako nag-offer. Kaya ako inunahan niya si Samuel. Kasi may takot siya sa mga tao. Amen? Dito ba, meron bang mga taong may takot sa tao dito? Or marami dito yung mga asawang lalaki. May takot sa asawa. Di ba? Hindi yun yung pinag-uusapan natin. I-rebuke din natin yun mamaya. Okay? Eto. Naniniwala ba kayong may isang Diyos? Okay, kahit ang mga demonyo naniniwalang may isang Diyos, nangangatog pa sila. Amen? So hindi yung pagkakilala sa yung mga demonyo nga nanginginig eh. Maraming tao ngayon walang pagkatakot sa Diyos. Amen? So kailangan may takot sa Diyos. Naghahanap ang Diyos, God is Spirit. Pakisabi nga, God is Spirit. And those who worship Him must worship in spirit and in truth. If the God of my father, the God of Abraham, and the fear of Isaac had not been with me, yan. Yung the fear of Isaac, nakita nyo ba, kapital? Yung the fear of Isaac is another name for our God. Di ba? The fear of Isaac. Pag sinabing fear of Isaac, tandaan ninyo ito kung meron kang kinakatakutan, kung ano man ang kinakatakutan mo, yan yung magdidikta sa iyo kung paano mag-isip, paano magsalita, paano mamuhay. Kaya dapat tama ang kinakatakutan mo. Merong 4 na klase ng fear, yung natural fear. Sino dito ang takot sa mataas na lugar? Meron ba? Natural yan eh, di ba? Hindi ka pwede magtrabaho sa isang skyscraper, pero maraming tao, kahit harness lang ay kaya, di ba? May natural fear. Sino dito ang may takot sa injection? Nung COVID, nakita nyo ba yung nasa YouTube, malaking tao, pero pag i-injection na siya, sunisigaw, ay! Nakita nyo ba yun?
May mga natural fear. Pero dapat paglabanan natin yan. Pero meron din tinatawag na mga phobia. Sino dito ang may mga phobia? Ako dati, alam nyo, may phobia ako sa daga. Sino dito ang takot sa daga? Alam nyo bakit? Kasi nung bata ako, nakapanood ako nung, hindi ko alam kung eto yung title eh. Ben. Sino dito nakapanood nung Ben? Yung, ano yan, tungkol sa daga yun, di ba? Yung dulo nun, ang daing daga, kinain yung ano. So, na-retain yun sa isip ko. Kaya meron akong takot. Kaya pinaglabanan ko yun ha, kasi sa laki kong ito, takot ka sa daga. Meron nga mga lalaki, takot sa ipis, di ba? Amen. Pero alam nyo yung mga bagay nito, naalala ko nang nandun ako sa, umakit kami sa Makiling, sa Mount Makiling, sino dito ang nagma-mountaineer? So ako, tsaka yung mga kasama ko sa Warangdo, martial arts. Mga black belt ang kasama ko. Natulog kami dun sa tuktok ng Mount Makiling. Di ba? Tapos pagpababa, tsaka pag-akyat, may tinatawag dyan na mga teams, yung maghihintay. Meron dun tinatawag na vertical. Para ka makakyat, kukuha ka ng metali dun eh. Tapos akyat ka mga 10 feet yon. Okay? So nung pababa na kami, natulog kami dun sa tuktok, pababa na kami. Nung nandun na kami, nandito yung kasama ko, malaki din yon, magaling. Black belt, nandun siya, nandito ako. Nihintay namin na bumaba, galing doon yung mga tutulungan namin pababa. Di ba? So habang nag-uusap yung gano'n, meron kaming naririnig na nanggagaling doon. Paglabas doon sa, parang forest kasi, di ba? Paglabas na doon, dalawang babae. Tapos merong, sabi ko, luma naman itong mga taong ito. Kasi yung uso na noon ay Coleman. Yung tubig, di ba? Pero yung bit-bit nito, parang nakabalot na lalagyan ng tubig, nakabalot ng puti. Bit-bit nila, tapos nag-uusap sila. Tinanong siya nung kasama ko, saan po kayo galing? Galing kami sa taas. Ay, nandun po ba kayo? Doon kami natulog. Saan po doon? Nandun kami. Di ngayon, nagtataka na, no? Tapos, alam mo, nung papalapit na, sabi ko, kakaiba to ha. Nagkatinginan kami nung kaibigan ko. Tapos pagtingin niya sa akin, alam mo, hawak niya yung lubid tumalon. Tumalon na rin ako, tapos takbo kami. Takbo kami ng takbo. Nung pagod na pagod kami, sabi ko, ba't ka tumakbo? Sabi niya, ba't ka rin tumakbo? Alam mo, grabe no, yun yung takot talaga yun eh. Pagkatapos mga babae lang naman yun, hindi ba? Pero nung papunta namin doon, lahat ng bumababa, bumalik kami. Patapos na, meron ba kayo nakasalubong? Wala. Pagpunta namin doon sa tahanan nung aming parang host, pinakita nila yung libro. Si Maria Makiling pala ay 2, magkapatid. Grabe, no? Tapos niya sabi doon, ang kinukuha daw ni Maria Makiling ay yung mga may busilak na puso. Buti na lang, hindi pa ako... Di ba? Grabe talaga. So yung mga bagay na yun, the greater is He that is in me than he that is in the world. Amen ba? Yung mga takot na yun, meron naman talaga mga spirito ha. Pero pinapalayas yan. Di ba? Sabi, submit then yourselves to God, resist the devil, and the devil flees from you. Sila ang tatakbo ha, hindi ikaw. Amen? Kaya nga tandaan ninyo, merong phobia, demonic yan ha. Ngayon, kung meron kang phobia in any form, I rebuke it and I release the love of God sa iyong buhay. Nothing will remain except the fear of God. Amen? O, so paglalabanan mo yan, ha? Amen? Walang takot. And then, meron din natatawag na religious fear. Kanina, natural fear. And then, merong demonic fear. Tatanggalin yan. Meron din yung religious fear. Alam mo, maraming tao may religious fear. May sinesharean ako. Sabi ko, eto, good news, sinare ko. Tapos pinakita ko kasi parang lutang siya eh. May Bible ako, sinare ko. Sabi niya, hindi po ako pwede magbasa ng Bible. Sabi ko, bakit? Ang pastor ko lang po ang pwedeng mag-share sa akin. Hindi ko na sasabihin kung anong bawal sa kanilang magbasa ng Bible. Sabi ko, bakit? Kasi po, ang pwede lang mag-explain sa amin yung ministro. Sabi ko, yung Bible is for everyone. Sabi niya, hindi po.
Hindi niya matanggap. Tapos sabi pa niya, pag ako po ay lumipat sa ibang religion pa rin, meron daw pong sumpa. That is religious fear. Nire-rebuke yun. Kasi kanila nga may pagpipili kang gagawin. The Holy Spirit, hindi niya pinipera yung sarili niya sa'yo. Kailangan ikaw ang mag-decide. Amen? So kailangan pag may religious fear, taboy mo yan. Amen? And then may tinatawag din the fear of men. Amen? Katulad, naglulukuhan tayo, di ba? Mga lalaki, meron ka bang takot sa iyong asawa? O dapat i-rebuke mo yan. Dapat wala. May pagmamahal sa asawa. Pero walang takot, tama ba? Pero maraming tao ngayon may takot sa boss. Sino dito ang nag-work? Oh, pwede ka ba mag-absent any day? Yes? Oh, very good. Bossing ka, ha? Boss. Ikaw pala ang boss. Okay. Pwede ka ba mag-absent any day? Hindi. Pwede ka bang ma-late any day? Hindi din. Kasi mag-e-evaluate, matatanggal ka. Tama ba? Okay lang yung may fear of men. Pero pag Sunday, pwede ka ba mag-absent? Pwede ba? Yeah. Naku, pwede daw yung iba. Pwede ka mag-absent? Of course, kausapin mo ang Diyos. Kasi may kanya-kanya naman special needs. Pwede ka bang malate sa church? We serve an excellent God, kaya dapat excellent din tayo, ha? Kung sa tao, ayaw mong gawin yun, eh. Dapat sa Diyos, mas lalo. We are all answerable to God. Amen ba? Kaya walang fear of men. Pero when you have the fear of God, meron kang excellence sa iyong work. Amen? So lahat yan, ang mananatili lang yung fear of God. Amen? Amen. Number one si God, siya yung first sa lahat. Tignan nyo ito, ha? Sabi natin sa Revelation 5, 6, 7-fold Spirit. Importanteng maintindihan natin ito. Yung banal na Spirito, siya rin ay Diyos. Pero sabi ito, there shall come forth a rod from the stem of Jesse. Si Jesus yan, eksakto. Siya yung sinasabi dito. And a branch shall grow out of his roots. The Spirit of the Lord, that is one. The Spirit of the Lord shall rest upon him. The Spirit of wisdom and understanding, 2 and 3. The Spirit of counsel and might, 5 and 6. The Spirit of, 1, nabilang nyo ba? 1, 2, 3, 4, 5. The Spirit of knowledge, 6. And the fear of the Lord. So yung Holy Spirit pala, the fear of the Lord din. Kaya may small spirit at may capital S na spirit. The Holy Spirit. Pero ang maganda dito, tignan nyo ito. Si Jesus ito, ha? Ito yung Holy Spirit that worked in Christ and works in us. Sabi ito, His delight is in the fear of the Lord. Sa lahat ng sevenfold spirit na ito, yung delight niya is in the fear of the Lord. Di dapat tayo din, may delight tayo sa fear of the Lord? Amen? May takot sa Diyos. The spirit of fear is not the spirit of the fear of the Lord. Magkaiba sila. So yung ordinaryong takot, pinapalayas. Pero yung takot sa Diyos, inaangkin. Gustong mangyari sa buhay. Amen ba? Malinaw na malinaw ba yan? Ngayon, ano yung fear of the Lord? The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and knowledge of the Holy One is understanding. Yan pa lang pala ang simula. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, hindi maliligtas yung criminal sa krus pag wala siyang fear of the Lord. Kasi yun yung simula eh. Kaya siya nagkaroon ng no, kailangan kong maligtas. Amen? Sabi sa Psalm 112:1, how blessed is the man who fears the Lord, who greatly delights in His commandments. Pag ikaw may fear of the Lord, mablibless ka kasi yan ang salita ng Diyos. Diba? Yun din yung sinabi sa Psalm 128. Kaya nga, kailangan we must fear the Lord so that we might be greatly blessed. All throughout the Bible, there is a clear link between the fear of God and obedience to God. Okay? Ano yan sa obedience o pagsunod. The greatest proof people don't fear God is disobedience. Agree ba kayo? Sa panahon natin ngayon, wala, nagdi-disobey. God is very serious about you and me and other people. But people don't take God seriously. Sa panahon natin ngayon, hindi na iniisip ang Diyos sa karamihan. Di ba? Nailalatag na yung mga salita ng Diyos para sa maganda yung family life niya, mabless siya sa kanyang work. Nakalagay na yan, maraming nagsishare, pero hindi nila pinapansin.
Lalong-lalo na yung warnings ngayon, nakikita na natin yung Israel, nakikita natin yung yung climate natin, nagbabago, pero maraming tao pa rin, wala pa rin, hindi pa rin pinapansin ang Diyos. Amen? So kailangan, kung hindi ka sumusunod sa Diyos, hindi ka takot sa Kanya. Ganun lang kasimple. Amen? Kasi pipilitin mong gawin yung sa'yo eh. Kung wala kang takot sa Diyos, palagi kang gagawa ng excuse. Amen? To fear the Lord is to hate evil. Ayaw mong magkasala ka. I hate pride and arrogance, evil behavior, and perverse speech. Sa Isaiah 59:2, sabi doon, pag ikaw ay nagkakasala, hindi mo makakaniig ang Diyos. Sabi ito, ang fear of the Lord, ayaw mo ng kasalanan. Sa ibang tao, lalong-lalo na sa buhay mo. Hindi ka mag-a-agree. Sabi ito, I hate pride and arrogance. That is a character. Godly character, walang mayabang. Diba? And then yung evil behavior, yung behavior mo should not be evil but godly. Yun yung, kung may fear of the Lord ka, godly yung behavior mo. Pero to, madalas na nakakalimutan. Yung lumalabas sa yung bibig. Bastos pa ba? Chismis pa ba lumalabas dyan? Meron ka bang kine-curse? Meron ka bang sinisigawan? Dapat yung speech natin should be godly. Check natin yung sarili natin. Okay ba ang iyong character? Gentle ka ba? Yun ba masasabi ng ibang tao sa'yo? Yung behavior mo, godly ba o may kasalanan pang nakatago? O yung iyong pananalita? Kamusta ba ang iyong pananalita? Okay? The fear of the Lord is not to be afraid of Him, for He calls us to be close to Him. The fear of the Lord is to be terrified of being away from God. To fear God is to worship Him, overwhelmingly respect, honor, esteem, and reverence Him beyond anything or anyone else. Pag tayo nag-worship sa Diyos, all out tayo ha, sa iyong buhay. Kahit walang nakakakita, every day is a worship. Every time is a worship to God. Amen ba? Why do I need to have the fear of the Lord? Bakit meron akong fear? Kasi yung holiness natin, lahat tayo, sabi ni God, be holy because I am holy. Sabi ito, as foreigners here in reverent fear. Ang bawat isa sa atin ay maglalakbay lang dito, ha? Ano bang destination ng tunay na tumanggap kay Kristo? Taga saan tayo? Taga langit. Mabilis lang yung panahon natin dito. Para ka lang, sojourner lang ang tawag dito. Foreigners here in reverent fear. Pero may takot pa rin. Bandal na takot sa Diyos. Hindi ba? Bakit? Kasi hindi tayo naligtas sa pamamagitan ng silver or gold. Si Jesus mismo yung kanyang buhay, yung kanyang dugo, with the precious blood of Christ, a lamb without blemish or defect. Kaya kailangan may takot tayo sa Kanya. Kasi siya na nagligtas sa atin sa pamamagitan ng kanyang katawan at ng kanyang dugo. Siya ang Diyos, created heavens, the earth, pero nagpakumbaba siya para ikaw at ako ay maligtas. Amen? Then, mamamature yung holiness natin sa pamamagitan ng fear of God. Sabi ito, perfecting holiness in the fear of God. Kaya, cleanse ourselves, ha? Ulitin natin. Tayo ang may gawa nito. Tayo ang gagawa. Cleanse ourselves. Linisin natin ang ating sarili from all filthiness of the flesh and spirit. Diba? Sa Philippians 2:12, sabi, therefore, my beloved, as you have always obeyed, not in my presence only, but now much more in my absence. Wala na si Pablo. Diba? Parang wala nang bantay. Pero sabi niya, ngayon wala na ako dyan sa inyo, work out your own salvation with fear and trembling. Huwag tayong maguluhan na yung kaligtasan mo ay tinanggap mo, si Kristo Jesus lahat ang nagbayad. Kaya ang term na ginamit dito ni Pablo, sa English, umeksakto naman siya, work out. Yung salvation mo, God worked in. Siya na yung nagligtas sa'yo. Diba? Ngayon, kung ikaw ay may pananampalataya, may kaakibat na patotoo o nanggawa. Kaya sabi, work out your own salvation. Amen? With fear and trembling, may takot. Pag tayo ay maglilingkod sa Kanya, yung acceptable way lang is to fear God. Yan yung sinasabi natin kanina. Since we are receiving a kingdom which cannot be shaken, let us have grace by which we may serve God acceptedly with reverence and godly fear. May takot pa rin sa Diyos o out of worship, out of reverence ang paglilingkod natin. Hindi para ikaw ay magkaroon ng pogi points
sa ibang tao, hindi para ikaw ay maitaas, kundi para tayo ay tunay na makapaglingkod ng may takot at may tunay, banal na worship para sa Diyos na nagmamahal sa atin. Sabi ito, for our God is a consuming fire. Kaya kailangan natin magkaroon ng fear of the Lord. Ano? Tapos, tita natin dito, who in the days of His flesh, si Jesus ito, nung siya ay nagkatawang tao. When He had offered up prayers and supplications with vehement cries and tears to Him who was able to save Him from death and was heard because of godly fear. Pag tayo ay nananalangin, kung wala kang takot sa Diyos, nagpre-pray ka lang pero hindi ka pala naririnig. Ulitin natin. Pwede ka palang mag-pray pero hindi ka naririnig ng Diyos, hindi umaabot sa Kanya. Bakit? Kung si Jesus nga, kailangan kaya siya narinig kasi may godly fear siya eh. Paano pa kaya tayo? Amen? So let's put that in mind. Kailangan pagpupunta ka, magpe-pray ka, si God, hindi siya genie ha. Kasi maraming Kristiyano may healing ministry. Alam niyo ba yung healing ministry? Healing nito, healing nun, palagi na lang may healing. Di ba? Ang Diyos natin, dapat siya ang magtatanong sa atin. Di ba? At ang sagot natin, di ba? Hindi 3 wishes. Your wish or your wish is my command. Tayo ang magsasabi nun, hindi ang Diyos. Kasi binabaliktad natin eh. Pag tayo ilalapit sa Diyos, yun lang ang palagi natin gusto. Para siyang ref, ano bang makukuha ko dito? Hindi, paglalapit ka sa Diyos, siya muna ang ispasmilin mo. Lord, what can I do for you? This life is for you. Ano pong gagawin ko today? Hindi, baliktarin na natin, kapatid. That is godly fear. Amen? So we must always put God first. Paano natin ngayon makukuha yung fear of the Lord? Sabi ito, if you receive my words, importante pinag-aalalan ang salita ng Diyos, and treasure in my commands within you, so that you incline your ear to wisdom and apply your heart to understanding. Yes, if you cry out for discernment and lift up your voice for understanding, if you seek her as silver and search for her as for hidden treasures, then you will understand the fear of the Lord and find knowledge of God. Kailangan tayo mag-incline, magpakumbaba. Importante ang salita ng Diyos, kaya it's very good that each one is here. Di ba? Then sabi, apply your heart to understanding as if you cry out for discernment, mag-pray ka and lift up your voice for understanding. Di ba? Papahalagahan mo siya kasi hindi ito nakikita sa ordinaryong mga bagay. Ikaw mismo mag-e-effort ka. Kasi mahalaga to, precious ito eh. Pinag-uusapan natin eh. Di ba? Sabi niya, then these are the ones I look on with favor. Those who are humble ka ba, kapatid? Mapagkumbaba ka ba? And contrite in spirit, okay yung spirito mo. And who tremble at my word. Kaya kailangan yung word, alam natin. May pagpahalaga, pinapahalaga natin ng kanyang salita. You who fear Him, trust in the Lord. Para makuha natin yung fear of the Lord, magtiwala tayo sa Kanya. Then, sabi ito, if you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give the Holy Spirit to those who ask Him? So ito ay kasama dun sa Holy Spirit, yung sevenfold. So open natin yung puso natin for the Holy Spirit to teach us what the fear of the Lord is. Amen? Holy Spirit ito. Then, pa-wrap up na tayo ha. Sabi ito, with me in charge, si Joseph ito. Asan si Joseph? Ayun, si Joseph. Ibang Joseph ito ha. Sabi ito, but he refused with me in charge. He told her, my master does not concern himself with anything in the house. Everything he owns, he has entrusted to my care. No one is greater in this house than I am. My master has withheld nothing from me except you because you are his wife. May crush sa kanya yung asawa ng kanyang boss. Di ba? Sabi ni Joseph, how then could I do such a wicked thing and sin against God? Alam niya, no, hindi siya nagkakasala doon sa boss niya. Pag siya ay sumang-ayon doon, yung kasalanan ay against God. Walang makakaalam, walang makakakita, sila lang nung dalawa. Pero alam niya, answerable siya sa Diyos.
Kaya sabi niya, and though she spoke to Joseph day after day, he refused to go to bed with her or even be with her. So ganun din tayo, integrity, kahit walang nakakakita, kung alam mo yung mali, may takot ka sa Diyos, hindi mo siya gagawin. Amen? Fear of the Lord ang nagsa-start dyan. And then sabi sa Genesis 22:12, si Abraham ito. Sinabi ng Diyos sa kanya, God tested him. Sabi niya, i-offer mo ang kaisa-isa mong anak, si Isaac, doon as a burnt offering. Ibig sabihin ay haing buhay. Three days papunta doon sa mountain is enough time for Abraham to think, totoo bang iaalay ko yung anak? Anak ko, ang Diyos din ang nagbigay sa akin. This is the son of the promise, si Isaac. Pero, sumunod siya doon, umakyat, nakita niya na yung lugar, nilatag na yung kanyang anak. Malaki na yung anak niya dyan, ha? Mga 12 pataas na. Tapos sabi dito, nung nakita ng Diyos, tutuluyan niya, no? Nakita niyo po ba? Sabi ito, and he said, do not lay your hand on the lad or do anything to him. For now I know that you fear God, since you have not withheld your son, your only son, from me. Hindi sinabi ng Diyos, sabi for now, ngayon. Tinitignan ang puso ng bawat isa. Ngayon. Sabi? Hindi sinabi ng Diyos, now I know that you love me. Hindi yun ang sinabi ng Diyos. Sinabi niya, now I know that you fear God. Alam ko na ngayon na may takot ka sa Diyos. Since you have not withheld your son, your only son, from me. Hinahanap ng Diyos yung mga may takot sa Kanya. Si Isaac ang pinaka-importante para sa amang Abraham. Kasi doon nakasalala yung pangako ng Diyos eh. He is the son of the promise. Pero dahil hiniling siya ng Diyos na nagbigay sa kanya, willingly ibibigay niya. Yun pala ang takot sa Diyos. Ang iyong buhay, kapatid, nagmula yan sa Diyos eh. Lahat ng pagpapalang tinatanggap mo, nagmumula yan sa Diyos eh. But our God is so gracious, He wants to give you even more. Yung buhay mo na ito, alam mo, pag inalay mo yan sa Diyos, siya ang magbubuhos lahat ng pagpapala. Palapakan natin ng Diyos, because our God is holy, kailangan ikaw din ha, only for the Master's use. Lahat ng binigay ng Diyos sa'yo, ibabalik natin sa Kanya. Amen? Ngayon, magpe-pray tayo ha. Request ko nga yung worship team. Yung time po natin ngayon, nag-extend po tayo, no? Okay lang ba kayo? I-offer natin sa Diyos ang ating oras. Sige po. We will come to God first in worship, then we will open our hearts to Him. Kakaiba ang pagkilos ng banal na Espiritu, ha? We open our hearts, we worship together, and as a church. And as a family, we want the blessings of God. Naghahanap siya ng mabibless. Ikaw, kapatid, ang kailangan lang natin gawin ngayon is to invite the Holy Spirit and the fear of the Lord to be in our heart. Hallelujah. Hallelujah. I remember the day nung ako'y tunay na tumanggap sa Panginoon. Alam niyo, ako'y martial artist na, no? Hindi ko sinasabi ko ay magaling, pero noon, yan yung buhay ko. Naalala ko nung ako'y nasa parang ganito, Parents Teachers Association meeting, may nagsasabi sa akin, palagi akong nasa likod eh, kasi pag na-check na, uuwi na ako. Pero uma-attend ako. Habang may kumakanta parang ganito, may nagsasabi sa akin na itaas ko yung aking kamay. 3 beses. Pag tatalikod ako, wala naman tao. Hindi ko maitaas ang aking kamay kasi macho ko noon eh. Nahiya akong magtaas ng kamay. Asar na asar ako pag may nagsasabing hallelujah. Nung nag-iiyakan, hindi yan para sa akin. Kasi nga macho ko eh. Pero alam mo, nung pumikat ako, kumanta ako, alam mo, parang sine, lumabas, pinakita doon. Nung nagpunta ako sa US, sa New Jersey Airport, nung sinalubong ako ng master ko, alam mo, lumuhod ako.
Hanggang sabihin niya na, stand up. Hindi ko nahiya. Parang sine, pinakita doon, yung mga estudyante ko, ganun din, nagbabaw. Yung mga ibang masters ko, pinupuri ko, nagbabaw ako. Pero sabi nung tinig sa akin, itaas mo lang iyong kamay. Hindi mo pa magawa. Alam mo, pagpilit ko itaas yung kamay ko, hindi ko na maitaas. Pero tumupi yung tuhod ko. Pag tupi ng tuhod ko, iyak ako ng iyak. Bakit? Kasi nakita ko doon na kahit ako yung makasalanan ako noon, alam ko yung ginagawa ko noon, wala akong matatago sa Diyos. Nakita ko doon, no, kapangyarihan siya talaga. Nakita ko doon kung gaano niya ako kamahal. Nakita ko doon, sinayang ko yung panahon. Sayang. Gusto kong maging sikat. Gusto kong maging gwapo. Lahat yun sa harap ng banal na Diyos. Wala, naglaho. Alam mo, tapos na yung meeting, nandun pa rin ako. Iyak ako ng iyak. Pag uwi ko, sabi ko kay Villa, sa wife ko, Ma, may nangyari sa akin. Alam ko, binago ako ng Diyos. Binago ko ng Diyos at hanggang ngayon, patuloy na binabago. Nakita ko doon yung fear. Doon ko na kita. Wala akong kinakatakutan. Diyos lang pala ang dapat kong katakutan. Kailangan tunay na maranasan natin ang kapangyarihan ng Diyos. Kasi itong tunay na magbabago sa atin, paulit-ulit na ikaw ay mahulog sa kasalanan pag wala yung takot sa Diyos. Minsan pa, kahit isang refrain lang, dininanais ko na ang bawat isa ay pumikit. Kausapin ng Diyos at isuko ang buhay mo. Isuko mo ang buhay mo sa Diyos. At papanalangin ko na ang banal na Espiritu ay puspusin ka ng takot ng Diyos. Release the fear of the Lord in each one, Lord God. Lord, may banal na pagkatakot sa iyo. I rebuke any fear that is not from you, for you have not given us a spirit of fear, but a spirit, the spirit that gives power, life, and of sound mind. Hallelujah. Rabashikaraya rabakandara lalabashande. Lord, kinakast out namin anumang phobia na meron dito, Lord God. Tinatanggal namin ito dahil hindi ka nagpapadala ng takot sa amin. Hallelujah. When we have the fear of the Lord, healing flows, Lord God. Sabi nyo, hallelujah. Fear God. And this will be health to your body, nourishment to your bones. Tinatanggap namin, Panginoon, healing, blessings, Lord God. Lord, fill each one with the fear of the Lord right now. Let us all bow down, Lord God, to your name. The most powerful name, the name that is above every name, that at the name of Jesus, every knee will bow in heaven, on earth, and under the earth. Hallelujah. Lord, puspusin niyo kami, Panginoon. Thank you, Lord, for this wonderful time. Sinasabi niyo, Panginoon, this church will be multiplied when the fear of the Lord is here. Our families are holy because we have the fear of the Lord. Lord, I release this, Panginoon, sa mga tatay, sa mga nanay, Panginoon. Maturuan ng mga anak na magkaroon ng banal na takot sa iyo. Lahat ng aming buhay ay para sa iyo, Panginoon. Ito ang aming living sacrifice. Holy and pleasing to you. Let this time, Lord God, together as a church, we welcome the fear of the Lord. Hallelujah. Palapakan natin ng Diyos. Hallelujah.